Sa Maynila, may isang sikat na paresa na laging dinadayo dahil sa lasa nitong hindi nagbabago sa loob ng ilang dekada. Ngunit, sa likod ng humahalimuyak na amoy ng sabaw nito ay may itinatagong isang madilim na sikreto. Ang pares na ito ay hindi gawa sa baka, kundi sa laman ng tao. Kung ang lasang ito ay matagal nang tinatangkilik, gaano nakarami ang biktimang naging pagkain? Ang Maynila ay laging may paraan para manatili ka. Sa bawat sulok nito, ang amoy ng mga lutong bahay ay humahalo sa ingay ng palengke, sa mga tricycle na dumadaan, at sa magiliw na bati ng mga tao. Sa lahat ng mga sikat na pagkain, may isang pangalan na nakatatak na sa isipan ng mga residente, ang paresa ni Mang Ingo. Ang kainan ay simpleng nakatayo sa gilid ng pangunahing kalsada malapit sa palengke ng San Roque. Hindi ito isang magarbong gusali, kundi mga hilera lamang ng mahahabang mesa na may mga silyang gawa sa kahoy na ilang taon ng gamit. Ang bubong nitong yero ay madalas na umuugong kapag humahangin sa hapon, at ang pintura sa mga pader ay nagsisimula ng matuklap sa ilang bahagi. Ngunit sa tuwing may papasok, lahat ng mga kakulangang iyon ay nawawala. Ang amoy ng masarap na sabaw na nagmumula sa isang malaking kaldero ay tila lumalamon sa lahat ng ingay sa labas, at naiiwan ang isang bagay lamang, isang gutom na kailangang tugunan kaagad. Noong araw na iyon, tulad ng dati, puno ang kainan. May mga inang may dalang anak, mga empleyado ng opisina na pauwi na sa hapon, hanggang sa mga estudyanteng naghahanap ng murang pagkain na nakabubusog. Sila ay nagsisiksikan sa upuan, humihigop ng mainit na sabaw, kumakagat sa malambot na karne, at pagkatapos ay napapangiti ng may kasiyahan. Sa likod ng kaha, isang lalaking may katandaan na may mga puting buhok at ngiting hindi nawawala sa kanyang mukha, ang naglilingkod sa lahat ng may buong pasensya. Siya si Mang Ingo, ang may-ari at pangunahing kusinero ng paresan na mahigit 30 taon nang nakatayo. Isa pang ang order, special, sabi niya ng may kabaitan habang inaangat ang isang malaking mangkok at nagsasali ng mainit na sabaw na may mabangong amoy. Salamat po, Mang Ingo. Hindi talaga nagbabago ang lasa, sagot ng isang matagal ng suki habang nakangiti. Tumango lang si Mang Ingo at kumislap ang kanyang mga mata. Ang kainang ito ay hindi lamang pinagkukunan niya ng kabuhayan, kundi pamana na rin ng kanyang buhay. Sinimulan niya ito sa isang maliit na kariton sa gilid ng kalsada, hanggang sa lumago ito at naging isang simpleng kainan na naging alamat. Araw-araw, laging may mahabang pila. May mga dumarayo pa mula sa ibang probinsya para lamang matikman ang kanyang pares. Sa isang sulok ng kainan, nakaupo ang isang binatang nakasalamin na abala sa pagsusulat sa kanyang maliit na kwaderno. Ang pangalan niya ay Marco Reyes, isang batang mamamahayag mula sa isang lokal na pahayagan. Nasa unang bahagi pa lang siya ng kanyang 30 taon, may simpleng hitsura at isang pag-ugali na laging puno ng pag-usisa. Inatasan siyang sumulat ng isang simpleng artikulo tungkol sa mga sikat na pagkain sa Maynila. Para sa kanya, ang trabahong ito sa simula ay ordinaryo lamang, para lamang mapunan ang kolum ng kultura at turismo. Ngunit may kakaiba noong hapong iyon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nang tikman ni Marco ang pares na sinasabing pinakamasarap sa buong lungsod, may kakaibang pakiramdam sa kanyang panlasa. Ang linamnam nito ay talagang pambihira. Malambot ngunit siksik ang teksture nito, at ang sabaw ay mainit na dumadaloy hanggang sa kanyang tiyan. Ngunit may isang lasa na mahirap niyang ipaliwanag. Tila may isang bagay na masyadong malakas para lamang sa karne ng baka. Napakunot noo si Marco, ngunit agad niyang iwinaksi ang kanyang iniisip. Pwede po ba kayong ma-interview saglit, Mang Ingo? Lumapit si Marco pagkatapos kumain. Siyempre, iho. Para sa diaryo ba? Hihe. Madalas na rin may dumaan ditong mga reporter. Salamat na lang at libreng promosyon, sagot ni Mang Ingo habang tumatawa. Binuksan ni Marco ang kanyang maliit na kwaderno. Ano po ang sikreto ninyo? Ilang dekada na po itong nakatayo pero hindi nababawasan ang mga customer ninyo. Pinunasan ni Mang Ingo ang kanyang noo na basa ng pawis. Ang sikreto ay simple lang, pagiging consistent. Mula noon, hindi ko na binago ang recipe. Naniniwala ako na kung tapat ka sa lasa, babalik at babalik ang mga tao. Ang sagot na iyon ay tila normal, kahit na masyadong normal. Tumango si Marco habang nakangiti, ngunit sa kanyang puso ay may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag.
Tumingin siya sa maliit na kusina sa likod ng kainan, kung saan abala ang ilang empleyado sa paghahanda ng mga sangkap. Isa sa kanila si Aling Nena, isang babaeng may edad na rin na ilang taon nang nagtatrabaho kasama si Mang Ingo. Kilala si Aling Nena sa pagiging mabilis kumilos ngunit napakatipid magsalita tungkol sa kanyang trabaho sa kusina. Nang subukang sumilip ni Marco ng mas matagal sa kusina, napatingin sa kanya si Aling Nena. Mabilis ngunit malamig ang tingin na iyon. Tila nagbibigay ng mensahe na huwag masyadong makialam. Ay, pasensya na po, sir, lumapit si Aling Nena habang may dalang tray na may mga walang lamang mangkok. Medyo magulo pa po sa kusina, hindi pa nalilinis. Kung kailangan niyo po ng litrato, mas maganda po sa harap na lang, di ba? Tumango lang si Marco nang may paggalang. Ay, opo, Aling Nena, sige po. Nagpatuloy ang usapan nila ng magaan. Nagkwento si Mang Ingo tungkol sa kanyang kabataan, sa hirap na dinanas niya sa pagbubukas ng negosyo, at kung paano niya laging pinaniniwalaan na ang pares ay isang pagkaing nagbubuklod sa mga tao. Lahat ay tila normal, puno ng init at nakakaantig pa nga. Naramdaman ni Marco na sapat na ang kanyang material para sa artikulo. Ngunit, nang akma na siyang aalis, isang maliit na bagay ang nagpahinto sa kanya. Mula sa siwang ng pinto ng kusina na hindi gaanong nakasara, narinig ni Marco ang tunog ng bakal na tumatama sa kahoy. Malakas ang tunog na iyon, parang itak na bumabagsak. Sinundan ito ng mahinang sigaw ni Aling Nena, "Dalian mo, baka may makakita." Natigilan si Marco. Tumingin siya, ngunit sarado na nang mahigpit ang pinto. Saglit siyang nag-alinlangan. Nagkamali lang ba siya ng dinig o talagang may kakaiba? Bago pa siya makapag-isip ng malalim, biglang may tumapik sa kanyang balikat. Nagulat si Marco at halos mabitawan ang kanyang kwaderno. Sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaking mukhang pagod, magulo ang buhok, at mapula ang mga mata. Bahagyang humiti ang lalaki, ngunit puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. "Reporter ka, di ba?" Mahina niyang tanong. Tumango si Marco. "Opo, kuya." "Bakit po?" Yumuko ang lalaki at mabilis na ipinasok ang isang piraso ng papel sa kamay ni Marco. "Kung gusto mong malaman ang sikreto ng lugar na to, basahin mo to ng mabuti. Pero huwag mong sasabihin kahit kanino na ako ang nagbigay." Natigilan si Marco, litong-lito. Bago pa siya makapagtanong, mabilis nang umalis ang lalaki. Tiningnan ni Marco ang piraso ng papel sa kanyang kamay. Nagmamadali ang pagkakasulat, ngunit malinaw na mababasa. Huwag kang maniwala sa magiliw ng ngiti. Hindi karne ng baka ang pares na yan. Mabilis na umalis si Marco sa paresan ni Mang Ingo noong hapong iyon. Ang hangin sa San Roque na karaniwang nagpapakalma ay tila mabigat, parang dumadagan sa kanyang dibdib. Ang ingay ng mga sasakyan ay humahalo sa sigawan ng mga nagtitinda sa bangketa, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang piraso ng papel na mahigpit niyang hawak sa bulsa ng kanyang jacket. Ang mga salitang nakasulat doon ay paulit-ulit na umaalinggaw sa kanyang isipan. Hindi karne ng baka ang pares na yan. Sa simula, gusto niyang isipin na biro lang ito. Ngunit ang paraan ng pagbibigay ng misteryosong lalaki, na may tingin na puno ng pag-aalala na tila nakataya ang kanyang buhay, ay nagpakumbinsi sa kanya na mayroong higit pa sa isang simpleng biro. Huminto si Marco sa gilid ng daan, nagsindi ng sigarilyo, at binasa muli ang papel. Magulo ang sulat kamay, ngunit malinaw ang takot. May mga bahid ng tinta na kumalat, na tila isinulat ng nagmamadali at nanginginig ang kamay. "Bakit ako ang nakatanggap nito?" bulong niya sa sarili. Bilang isang mamamahayag, sanay na siyang humarap sa mga kakaibang impormasyon. Ngunit iba ang kasong ito. Ang paresan ni Mang Ingo ay hindi lamang isang kainan, kundi isang ikon ng distrito. Sa loob ng ilang dekada, wala pang naging issue tungkol dito. Kahit mga opisyal at mahahalagang tao ay madalas na kumakain doon. Kung totoo ngang may itinatago, ang pagbubunyag nito ay katumbas ng pagyanig sa isang malaking pangalan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Marco. Nakatitig siya sa kanyang laptop, binubuksan ang mga tala tungkol sa paresan na sa simula ay itinuring niyang isang simpleng assignment. Ngayon, ang mga talang iyon ay naging simula ng isang misteryo. Mabilis siyang nagsulat, laging puno ang kainan. Iba ang lasa ng pares kumpara sa iba. Tila may itinatago ang mga tauhan sa kusina.
Misteryosong sulat mula sa hindi kilalang lalaki. Padabog na isinara ni Marco ang kanyang laptop. Kailangan kong hanapin ang taong iyon, sabi niya sa sarili. Kinabukasan, bumalik si Marco sa kainan. Umupo siya sa medyo malayo, nagpapanggap na isang ordinaryong customer. Matalas ang kanyang mga mata na nagmamasid sa bawat sulok. Ngunit ilang oras na ang lumipas, hindi pa rin nagpakita ang misteryosong lalaki. Tanging si Mang Ingo lang ang abala sa paglilingkod sa mga customer, kasama si Aling Nena na pabalik-balik mula sa kusina. Nang pauwi na siya, may humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Agad na lumingon si Marco na may tensyon sa mukha. Iyon pala ang lalaking hinahanap niya, mapupulang mata, magulong buhok, at mukha na puno ng pagkabalisa. Sumama ka sa akin. Huwag kang magsasalita dito, mabilis niyang bulong. Walang pag-aalinlangan, sinundan ni Marco ang lalaki. Tumawid sila ng kalsada, dumaan sa isang makipot na eskinita, hanggang sa makarating sila sa isang lumang nirentahang bahay sa isang gilid ng lungsod. Umugong ang kahoy na pinto ng buksan ito. Ang amoy ng alimuom ay sumalubong sa ilong ni Marco pagpasok niya. Pinaupo siya ng lalaki. Ang pangalan ko ay Rico, mahina niyang sabi. Dati akong nagtatrabaho sa kainan ni Mang Ingo. Sa kusina, tagagiling ng karne. Tumingin ng masinsinan si Marco. Bakit mo isinulat iyon? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi karne ng baka ang pares na iyon? Huminga ng malalim si Rico. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagsisindi ng sigarilyo. Hindi ko na kayang manahimik pa, kuya. Matagal na akong tikom dahil sa takot, pero lumalaki na ang konsensya ko. Nakita ko mismo ang isang bagay na hindi dapat nandoon sa kusina. Lumapit si Marco. Anong bagay? Tinitigan siya ni Rico ng matagal at may luha sa kanyang mga mata. Minsan, inutusan akong magbuhat ng mga sako ng karne mula sa isang sasakyan na dumating ng gabi. Akala ko noong una, karne lang ng baka. Pero nang mapunit ang isang sako, nakita ko ang isang piraso ng kamay ng tao, buo pa ang mga daliri. Natigilan si Marco, kinilabutan. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Sinubukan niyang manatiling kalmado kahit na malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sigurado ka ba sa nakita mo? Tumango si Rico ng may katiyakan. Hinding-hindi ko makakalimutan. Kamay ng tao iyon. At hindi lang isang beses, kuya. Ilang beses kong nakita na dumarating ang karneng iyon. Pinoproseso nila ito sa gabi bago magbukas ang kainan. Hindi ko na kinaya. Umalis ako pero may mga pagbabanta. May nagsabi sa akin na kapag nagsalita ako, pwede akong mawala. Nanginginig ang boses ni Rico, ngunit tapat ang kanyang mga mata. Hawak ni Marco ang kanyang kwaderno, mabilis na isinusulat ang bawat detalye. Sino ang nagdadala ng karne? Si Mang Ingo ba mismo? Yumiling si Rico. Hindi. Laging may isang lalaking matangkad, payat at may mga puting buhok. Tinatawag siyang E.C. Salcedo. Dati raw siyang nagtatrabaho sa ospital. Hindi ko alam ang mga detalye, pero siya ang laging nagdadala ng mga sakong iyon. Ang pangalang iyon ay tumatak sa isipan ni Marco, GC. Salcedo. Isang taong hindi niya pa naririnig ngunit nakakatakot pakinggan. Kinuha ni Rico ang isang brown na sobre mula sa isang maliit na drawer sa sala. Itinago ko ito bilang ebidensya. Mga litratong kinunan ko ng palihim sa kusina. Huwag mong ipaalam kaninuman na mayroon ka nito. Binuksan ni Marco ang sobre. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mga malabong litrato, kinunan gamit ang isang lumang cellphone. Ngunit malinaw na makikita ang mga piraso ng karne na may kakaibang hugis. Mayroon pang tila braso na may mga litid na nakaumbok. Tinakpan ni Marco ang kanyang bibig, halos masuka. Mabilis niyang isinara ang mga litrato. Sumisikip ang kanyang dibdib. Diyos ko! Tinitigan siya ni Rico ng may pag-asa. Hindi ako pwedeng magsumbong sa pulis. Baka hindi sila maniwala o ako pa ang hanapin. Kailangan ko ng taong tulad mo. Ang isang reporter ay kayang ilabas ang kwentong ito para malaman ng lahat. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang sobre. Naintindihan niya ngayon na hindi na siya nagsusulat ng isang simpleng artikulo tungkol sa pagkain.
Hawak niya ang isang sikreto na maaaring magbago ng maraming bagay. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig ang isang malakas na ingay mula sa labas ng bahay. Tila may mga yabag na tumatakbo at ang tunog ng gate na pilit na binubuksan. Agad na tumayo si Rico. Namutla ang kanyang mukha. Nandito na sila, bulong niya nang nanginginig ang boses. Kailangan mo nang umalis ngayon, Marco. Itago mo ang ebidensya. Huwag mong hayaang mamatay ako ng walang saysay. Natigilan si Marco. Tinitigan niya si Rico na itinutulak na siya palabas sa likod bahay. Malakas ang kabog ng kanyang puso. Mula sa harap ng bahay, narinig ang malakas na katok sa pinto. Pagkatapos ay sumigaw ang isang boses na hindi pamilyar, Rico, buksan mo ang pinto. Mabigat ang mga hakbang ni Marco nang iwan niya ang bahay ni Rico noong gabing iyon. Ang sigawan at malakas na katok sa pinto ay patuloy na umaalingaw sa kanyang tainga. Nakatakas siya sa likod bahay, tumakbo sa mga makikipot na eskinita hanggang sa sumakay siya ng tricycle papunta sa kanyang boarding house. Sa buong biyahe, mahigpit niyang hawak ang sobre na naglalaman ng mga malabong litrato na ibinigay ni Rico. Sa kanyang madilim na kwarto, umupo si Marco, hinihingal. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang leeg. Muli niyang binuksan ang mga litrato kahit na nandidiri siya. Sa tuwing nakikita niya ang mga piraso ng karne na tila braso ng tao, nanginginig ang kanyang katawan. Tila hindi ka panipaniwala, parang nasa isang masamang panaginip siya. Ngunit alam ni Marco na hindi niya ito maaaring itago mag-isa. Kung totoo ito, kailangang may mga otoridad na kumilos. At kinabukasan, alam na niya kung saan siya pupunta. Noong umagang iyon, naglakas loob si Marco na pumunta sa presinto ng pulisya sa Maynila. Puno ng tao ang istasyon. Mga pulis na nakauniporme ang naglalakad-lakad. Ang iba ay abala sa kanilang mga mesa, habang ang iba ay labas-masok sa interogasyon. Naghintay si Marco ng sandali hanggang sa tawagin siya para makipagkita sa isang mataas na opisyal, si Major Elena Santos. Kilala si Major Santos bilang isang matapang na opisyal na bihirang maloko. Nasa unang bahagi siya ng kanyang 40 taon, may buhok na hanggang balikat na laging nakatali ng maayos at matalas ang mga mata. Nang umupo si Marco sa harap niya, tinitigan niya ito ng walang paligoy-ligoy. Ikaw si Marco Reyes, ang reporter, tanong niya ng diretsahan. Tumango si Marco. Opo, ma'am. May dala po akong mahalagang impormasyon. Pero natatakot po ako na kapag nagkamali ako ng salita, baka mapahamak ako. Ikinrus ni Major Santos ang kanyang mga braso. Kung gusto mo lang maghanap ng sensasyonal na balita, huwag mong sayangin ang oras ko. Pero kung may seryoso kang sasabihin, magsalita ka. Makikinig ako. Nanginginig ang mga kamay ni Marco nang ilagay niya ang brown na sobre sa mesa. Ito po ang mga litrato na nakuha ko mula sa isang dating empleyado ng isang paresan. Sabi niya, ang karneng ginagamit doon ay hindi mula sa baka. Tumaas ang kilay ni Major Santos. Binuksan niya ang sobre at tiningnan ng mabuti ang mga malabong litrato. Kahit na mababa ang kalidad, malinaw na hindi ordinaryo ang hugis ng mga piraso ng karne. May mga daliri, may kurba ng braso. Huminga ng malalim si Major Santos at tinitigan si Marco. Seryoso ka? Malaking akusasyon ito. Alam mo ba ang kahihinatnan nito kung kasinungalingan lang ito, mabigat ang kanyang boses. Alam ko po, ma'am. Pero sigurado po ako na hindi ito kasinungalingan. Kinausap ko mismo ang dating empleyado, si Rico. Siya ang nagbigay sa akin ito at sa tingin ko, nanganganib ang buhay niya ngayon. Natigilan si Major Santos ng sandali at pinindot ang isang maliit na bell sa kanyang mesa. Isang batang pulis ang pumasok at sumaludo. Magdala ka ng team sa forensic lab. Kailangan natin ng sample ng karne mula sa paresan ni Mang Ingo. Siguraduhin ninyong walang makakahalata. Gawin ninyo ito ng palihim, utos niya. Tumango ang pulis at agad na umalis. Tinitigan muli ni Major Santos si Marco. Huwag ka munang aalis. Pwedeng maging delikado ang kasong ito. Kung totoo ngang may kakaiba, maraming tao ang ayaw na malaman ang katotohanan. Tumango si Marco. Kahit na malakas ang kabog ng kanyang dibdib, alam niyang ang tinatahak niyang landas ay hindi na lamang tungkol sa pagsusulat ng isang artikulo sa pagkain.
Makalipas ang 2 araw, tinawag muli ni Major Santos si Marco sa kanyang opisina. Mas seryoso ang mukha ni Major Santos kaysa dati. Isinara niya ng mahigpit ang pinto ng kanyang opisina at inilagay ang isang pulang folder sa mesa. Lumabas na ang resulta ng laboratorio, mahina niyang sabi. Lumunok si Marco. Binuksan ni Major Santos ang folder, ipinakita ang mga resulta ng test. Ang karneng kinuha natin sa kainan ni Mang Ingo ay positibong naglalaman ng ng tao. May 2 magkaibang sample. Ang isa ay tumutugma sa talaan ng isang hindi kilalang bangkay sa morgue ng lungsod. Ang isa naman ay hindi pa natutukoy. Nagulat si Marco. Tila umikot ang mundo. Lahat ng sinabi ni Rico ay hindi lamang chismis, kundi isang nakakatakot na katotohanan. So, totoo nga, halos pabulong niyang sabi. Tumango si Major Santos, malungkot ang kanyang mukha. Ang pinakasikat na paresan sa distrito ay malamang na matagal nang gumagamit ng laman ng tao sa kanilang mga putahe. Tinakpan ni Marco ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Naguguluhan ang kanyang isipan. Paano nangyari na libu-libong tao, kasama na siya, ang kumain ng isang bagay na hindi nila inaasahan? Tinitigan siya ng matalas ni Major Santos. Makinig ka, Marco. Hindi ito isang ordinaryong kasong kriminal. Kung totoo nga ang may mga taong sangkot sa pagsusupply ng karning iyon, pinag-uusapan natin ang isang madilim na network. Kailangan mong maging handa dahil simula ngayon, kasama ka na rito. Hindi mananahimik ang mga taong iyon. Sandaling natahimik. Tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. Sa wakas ay nagsalita si Marco. Major Santos, kung totoo ito, sino ang nagsusupply ng karne? Si Mang Ingo ba mismo? Umiling si Major Santos. Hindi pa natin masisiguro. Pero sa mga talaan ng kainan, may isang pangalan ng supplier na kahina-hinala. Isang dating forensic doctor na nagngangalang Alfredo Salcedo. Dati siyang nagtatrabaho sa morgue ng lungsod pero tinanggal siya ilang taon na ang nakalipas dahil sa kaso ng malpractice. Simula noon, nawala na siya at ngayon ay lumitaw muli ang kanyang pangalan. Ang pangalang iyon ay tumusok sa tainga ni Marco. Katulad ng sinabi ni Rico, Gize. Salcedo. Naramdaman ni Marco na nanlamig ang kanyang batok. Kung totoo ngang may doktor na sangkot, hindi ito simpleng negosyo ng Perez. Mayroong isang bagay na mas madilim sa likod nito. Isinara ni Major Santos ang pulang folder. Bumubuo ako ng isang espesyal na team, pero kailangan ko ng saksi. Ikaw, Marco, ikaw ang unang nakatanggap ng impormasyon mula kay Rico. At kung totoong ang buhay pa siya, kailangan natin siyang hanapin. Siya lang ang makakapagpatibay sa kasong ito. Natigilan si Marco. Alam niyang ang susunod niyang hakbang ay maaaring magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Ngunit nang maalala niya ang tingin ni Rico na puno ng takot at ang huling babala nito sa bahay, alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Handa po akong tumulong, matatag na sagot ni Marco, kahit na nanginginig ang kanyang boses. Tinitigan siya ni Major Santos ng matagal at tumango. Sige, kung ganoon, simula ngayon, huwag kang magtitiwala sa kahit sino maliban sa akin. Tandaan mo iyan. Sa labas ng bintana, madilim ang langit sa Maynila. Tila nagtatago rin ito ng isang madilim na sikreto na unti-unti nang nabubunyag. Ang kapaligiran sa interogasyon room ng presinto ng pulisya ay mabigat. Ang puting ilaw ng neon ay maliwanag na tumatama sa malamig na bakal na mesa. Sa isang silya, nakaupo si Mang Ingo na namumutla. Ang magiliw ng ngiti na laging nasa kanyang labi sa kainan ay nawala na. Pinalitan ito ng isang tunay na takot. Sa harap niya, si Major Elena Santos ay nakatitig ng matalas. Nakakrus ang kanyang mga braso. Sa isang sulok ng silid, nanonood si Marco. Kahit na medyo malayo siya, pinipigilan niya ang kanyang hininga, sinusubukang basahin ang bawat ekspresyon. Mang Ingo, nagsimula si Major Santos, matigas ngunit kalmado. Sinuri na namin ang sample ng karne mula sa inyong kainan. Malinaw ang resulta. May gete ng tao doon. Itatanggi niyo pa ba? Nanginginig si Mang Ingo, pinipisil ang kanyang pantalon. Hindi ko po sinasadya iyon, ma'am. Sa ngalan ng Diyos, hindi ko po alam na ang karning iyon ay tao. Tinuktok ni Major Santos ang kanyang mga daliri sa mesa.
Huwag kang magbiro. Mahigit 30 taon nang nakatayo ang kainan ninyo. Imposibleng hindi ninyo alam kung ano ang niluluto ninyo. Yumuko si Mang Ingo at tumulo ang kanyang mga luha. Isa lang po akong tindero, ma'am. Nagluluto at nagbebenta lang po ako. Laging galing sa supplier ang karne. Mula noon, ganoon na. Lumapit si Marco. Sino ang supplier na iyon, Mang Ingo? Sabihin ninyo ang pangalan niya. Sandaling natahimik. Huminga ng malalim si Mang Ingo at bumulong na tila natatakot na may makarinig. Ang pangalan niya ay Salcedo. Tinatawag siyang EC. Salcedo ng mga tao noon. Siya ang laging nagdadala ng karne sa akin. Agad na tiningnan ni Major Santos si Marco. Lumitaw muli ang pangalang iyon na nagpapatibay sa kwento ni Rico at sa resulta ng investigasyon. Kailan pa siya nagsusupply ng karne? Tanong muli ni Major Santos. Pinikit ni Mang Ingo ang kanyang mga mata na tila may inaalalang mabigat. Mahigit 10 taon na. Noong una, sa palengke lang ako bumibili. Pero tumaas ang presyo ng karne habang hinihiling ng mga customer ang parehong lasa. Pagkatapos ay dumating ang taong iyon, nag-aalok ng karne sa mas murang halaga, pero mas malambot ang kalidad. Natukso ako. At pagkatapos noon, lalong dumami ang customer ko. Sabi nila, espesyal ang lasa. Hindi na ako nagtanong ng marami. Natatakot ako. Lumapit si Major Santos. Kanino ka natatakot? Kay Salcedo. Mabilis na tumango si Mang Ingo. Kakaiba siyang tao, ma'am. Laging gabi kung dumating, may dalang mga sako ng karne sa isang lumang van. Matalas ang kanyang mga mata at ang paraan niya ng pagsasalita ay nakakatayo ng balahibo. Minsan niyang sinabi, kung susubukan kong huminto sa pagbili sa kanya, mapapahamak ang pamilya ko. Kaya nanahimik na lang ako. Nagluto lang ako, nagbenta lang. Ako mismo ay hindi nangahas na alamin kung saan galing ang karneng iyon. Lumunok si Marco, sumisikip ang kanyang dibdib. Kaya, may isang tao sa likod ng lahat ng ito. Si Ilchi. Salcedo. Tinuktok ni Major Santos ang kanyang ballpen sa pulang folder. Mang Ingo, kung talagang wala kayong alam, kailangan ninyo kaming tulungan. Sabihin ninyo, mayroon ba siyang mga partikular na katangian? Nag-isip si Mang Ingo sandali. Matangkad siya, payat, at marami ng puting buhok. Laging nakasuot ng makapal na salamin at medyo pilay ang lakad niya. Ikinuwento niya dati na nagtatrabaho siya sa morgue ng ospital. Pero pagkatapos noon, hindi na ako nangahas na magtanong pa. Ang alam ko lang, may access pa rin siya sa mga hindi kilalang bangkay. Minsan, naririnig ko ang bulungan ng mga empleyado. Sabi nila, mahilig din siyang maglibot sa gabi para maghanap ng mga taong nag-iisa. Ang mga salitang iyon ay nagpatayo ng balahibo ni Marco. Naalala niya ang kwento ni Rico tungkol sa sako na naglalaman ng kamay ng tao. Alam mo ba ang address niya? Tanong ni Major Santos. Umiling si Mang Ingo. Ang alam ko lang ay ang sasakyan niya. Isang lumang van na kulay dark green. Nakalimutan ko ang plaka. Laging nagpapalit-palit. Sa tuwing darating siya, pinapahintay niya lang ako sa kusina. Siya na ang bahala sa lahat. Isinara ni Major Santos ang folder ng malakas na ikinagulat ni Mang Ingo. Sige, sa ngayon, mananatili ka muna dito. Kung mapatunayan na biktima ka lang, pwede kang maging saksi. Pero kung mapatunayan na kasabwat ka, mananagot ka pa rin. Yumuko si Mang Ingo, mukhang sumusuko na. Handa na po ako, ma'am. Masyado na akong matagal na nabuhay sa takot. Pagkatapos ng interogasyon, naupo sina Major Santos at Marco sa kanyang opisina. Pumasok ang hangin ng hapon sa bintana, dala ang amoy ng bagong ulan. Lalong nagiging malinaw, sabi ni Major Santos habang nagsisindi ng sigarilyo. Ang taong ito, si EC. Salcedo, ay hindi lamang isang supplier. Siya ang susi. Kung mahuhuli natin siya, lahat ay mabubunyag. Tumango si Marco kahit na malungkot ang kanyang mukha. Pero bakit walang nakapansin sa loob ng maraming taon? Ilang dekada na, ma'am. Kumakain ang mga tao ng pares na iyon araw-araw. Paano nangyari na nanahimik ang lahat? Tinitigan siya ng matalas ni Major Santos.
Maaaring hindi dahil sa hindi nila napansin, Marco. Baka maraming nakakaalam pero pinili nilang manahimik. Natigilan si Marco. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo. Kung totoo ngang may mga taong sinadyang hayaan ito, mas malaki ang kasong ito kaysa sa isang baliw na doktor at isang tindero ng pares. Biglang tumunog ang telepono ni Major Santos. Mabilis niyang sinagot, nakikinig sa ulat ng kanyang tauhan. Naging seryoso ang kanyang mukha. Siguraduhin ninyo. Huwag ninyong hayaang may makatakas. Isinara niya ang telepono at tinitigan si Marco. Nakita ng team natin ang bakas ng green na van malapit sa lumang ospital. Matagal nang hindi ginagamit ang gusaling iyon at may ilang residente na nagsabing madalas nilang nakikita ang isang lalaking may puting buhok na pumapasok doon sa gabi. Naramdaman ni Marco na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang lumang ospital, isang lugar na puno ng mga kwentong kababalaghan sa mga residente. Tumayo si Major Santos, kinuha ang kanyang jacket at baril sa kanyang baywang. Halika, Marco. Ngayong gabi, tingnan natin kung ano ang itinatago ni Isi. Salcedo. Natigilan si Marco. Ang susunod na hakbang ay maaaring maging simula ng katotohanan o simula ng isang mas malalim na bangungot. Noong gabing iyon, ang mga kalsada ng Maynila na karaniwang maingay ay nagsimula ng tumahimik. Ang ilaw ng mga poste ay malabo at paminsan-minsan ay maririnig lamang ang tunog ng motorsiklo na mabilis na dumadaan. Nakaupo si Marco sa upuan ng pasahero ng isang police car na minamaneho ni Major Elena Santos. Ang kanilang paglalakbay patungo sa lumang ospital sa gilid ng lungsod ay parang paglalakbay patungo sa isang madilim na lugar na hindi alam kung saan ang dulo. Sigurado po ba kayo na magandang ideya ito? Tayong dalawa lang po, tanong ni Marco nang may pag-aalinlangan habang tinitingnan ang mga gusali na dumadaan sa bintana. Tumingin sandali si Major Santos nang hindi binabawasan ang bilis. Magmamasid lang tayo. Kung may mga senyales na nandoon si Salcedo, tatawagin natin ang team. Huwag tayong padalos-dalos. Tumango si Marco. Kahit na ganoon, mas mabilis ang tibok ng kanyang puso kaysa dati. Sanay na siyang sumulat ng mga balitang krimen, pero iba ito. Sa pagkakataong ito, kasama na siya sa puso ng kaso. Ang lumang ospital ay nakatayo ng may karangalan kahit na malinaw na matagal nang inabandona. Natutuklap na ang pintura sa mga pader, marami ng basag na bintana at matataas na damo ang tumubo sa bakuran. Ang isang tabla na may nakasulat na Bayanihan General Hospital ay halos matumba na, nakasabit ng tagilid sa isang gilid. Pinatay ni Major Santos ang makina ng sasakyan at kinuha ang flashlight at baril mula sa dashboard. Manatili ka sa tabi ko, maikli niyang sabi. Malamig ang hangin ng gabi nang lumabas sila. Ang amoy ng lansa na may halong basang lupa ay nagmumula sa bakuran ng ospital. Tila nag-iingat pa rin ang lugar na iyon ng mga madilim na kwento. Dahan-dahan silang naglakad papasok sa pangunahing pinto na bahagyang bukas. Umugong ang pinto nang itulak nila ito na nagdagdag sa nakakatakot na kapaligiran. Sa loob, isang madilim na pasilyo ang sumalubong sa kanila. Puno ng alikabok ang sahig, at may mga mansa ng kulay kape na bahagyang makikita sa ilang sulok. Hindi malinaw kung pintura lang iyon o iba pa. Lumunok si Marco. Tila buhay pa ang lugar na iyon. Itinutok ni Major Santos ang flashlight sa mga pader. Ang mga lumang poster na nag-aanyaya sa pag-donate ng dugo at mga anunsyo tungkol sa kalusugan ay nakadikit pa rin. Lahat ay kupas na, parang mga anino ng nakaraan na ayaw maglaho. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa mahabang pasilyo. Biglang may narinig na tunog ng bagay na nahulog mula sa isa sa mga silid sa kaliwa. Blag! Nagulat si Marco at halos mabitawan ang kanyang kamera. Agad na itinaas ni Major Santos ang kanyang baril at nagbigay ng senyas na manahimik. Dahan-dahan silang lumapit sa pinto ng silid na iyon. Nang itulak nila ang pinto, itinutok ng flashlight ang loob ng silid. May mga kalawang na kama ng pasyente, mga walang laman na tangke ng oxygen, at mga tumpok ng mga medikal na tala na nakakalat sa sahig. Isang daga ang mabilis na tumakbo palabas sa isang siwang sa kabilang pinto. Huminga ng maluwag si Major Santos. Daga lang pala. Ngunit bago pa sila makatalikod, may nakita si Marco sa isang sulok ng silid.
Yumuko siya at kinuha ang isang kwaderno na kalahating nakatago sa alikabok. Itim ang takip nito, gasgas na, at may mga pulang mansa sa gilid. Dahan-dahan niyang binuksan ito at binasa ang isang sulat kamay na maayos, ngunit puno ng nagmamadaling mga guhit. Experimento Bellevue. 14 na. Mas malambot ang texture pagkatapos ibabad magdamag. Lalaking nasa edad 30, walang pagkakakilanlan. Naubos na ang dugo para mabawasan ang amoy. Isinara ni Marco ang kwaderno nang nanginginig ang mga kamay. Major Santos, mga tala ito ni Salcedo. Mabilis itong kinuha ni Major Santos at binasa ang ilang pahina. Tumigas ang kanyang mukha. Itinuturing niyang parang mga sangkap ng eksperimento ang mga tao. Nagpatuloy sila sa kanilang pagsisiyasat, dumadaan sa bawat pasilyo. Bawat hakbang ay tila mabigat, na parang ayaw ng gusali sa kanilang pagdating. Sa ikalawang palapag, natagpuan nila ang isang silid na may bakal na pinto na nakalock mula sa labas. Isang masangsang na amoy ang lumalabas sa siwang ng pinto, tumutusok sa ilong. Yumuko si Major Santos at tiningnan ang lumang kandado na nakakabit sa kadena. Inilabas niya ang isang maliit na bareta mula sa kanyang bag. Pagkatapos ng ilang paghampas, nabasag ang kandado. Dahan-dahang bumukas ang pinto na may mahabang ugong. Itinutok ni Marco ang flashlight at tila gumuho ang kanyang mundo. Sa loob ng silid, may mga hilera ng kalawang na mesa ng operasyon. Bawat isa ay may mga tali sa gilid. Sa ibabaw ng mga mesa, may mga malalaking plastic bag na naglalaman ng mga piraso ng laman ng tao. Ang iba ay sariwa pa, ang iba ay nabubulok na. Napaatras si Marco, halos masuka. Diyos ko! Tinitigan ni Major Santos ang tanawin na iyon, matigas ang kanyang panga. Ito na ang ebidensya. Hindi nagsinungaling si Mang Ingo. Lahat ng supply ng karne ay galing dito. Ngunit bago pa sila makapagsiyasat ng mas malalim, narinig ang tunog ng mga yabag mula sa dulo ng pasilyo. Mabigat, dahan-dahan at malinaw na papalapit. Agad na nagbigay ng senya si Major Santos kay Marco na magtago sa likod ng isang kalawang na aparador sa sulok ng silid. Pinatay nila ang kanilang mga flashlight. Lalong lumapit ang mga yabag. Lalong tumindi ang masangsang na amoy na maihalong amoy ng antiseptiko at dugo. Mula sa siwang ng aparador, nakita ni Marco ang isang matandang lalaki na payat, may puting buhok, at nakasuot ng maruming laboratory coat na puno ng mansa. Pilay ang kanyang lakad at malamig ang tingin ng kanyang mga mata habang tinitingnan ang silid. Siya na iyon. Si Ilchi. Salcedo. Itinutulak niya ang isang trolley na may malaking itim na sako. Mula sa sako, tumutulo ang isang pulang likido sa sahig na nag-iiwan ng bakas. Pinigilan ni Major Santos ang kanyang hininga. Handa na ang kanyang daliri sa gatilyo ng baril. Ngunit may mas nakakatakot na nangyari. Huminto si EUC. Salcedo sa gitna ng silid, dahan-dahang lumingon sa direksyon ng aparador kung saan sila nagtatago. Isang manipis na ngiti ang lumabas sa kanyang labi na nagpapakita ng kanyang mga dilaw na ngipin. Tila alam na niya mula pa sa simula na nandoon sila. Ang mga sandaling iyon ay tila napakahaba. Halos hindi makahinga si Marco sa likod ng kalawang na aparador. Nakatutok ang kanyang mga mata sa matandang lalaki na nakasuot ng maruming laboratory coat na ngayon ay nakatayo ilang metro na lang ang layo sa kanya. Tinitigan ni EC. Salcedo sila ng may mga matang malabo, ngunit puno ng kakaibang kislap, na tila kayang tumago sa kadiliman at nakita sila ng direkta. Lumabas na kayo, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay garalgal, ngunit malinaw na maririnig sa tahimik na silid. Walang silbi ang pagtatago. Ang amoy ng takot ninyo ay umabot na sa ilong ko. Nanginginig si Marco. Ang mga salitang iyon ay parang laso na tumatago sa kanyang tainga. Tumingin siya saglit kay Major Elena Santos na mahinahon na huminga ng malalim at tinapik ang kanyang balikat bilang senyas na manatiling kalmado. Sa wakas ay lumabas si Major Santos. Muling binuksan ang flashlight. Nakatutok ang baril sa dibdib ni Salcedo. Pulis, itaas ang inyong mga kamay, GC. Salcedo. Arestado kayo sa salang serial killing at pagpoproseso ng laman ng tao. Ngumiti ng malapad si Salcedo na tila nakarinig ng isang biro.
Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga kilos ay hindi nagpapakita ng takot. Serial killing. Ang bastos naman ng mga salita ninyo. Tinatawag ko itong kontribusyon sa panlasa. Lumabas na rin si Marco, halos mawala ng kontrol. Baliw ka. Pinagpuputol-putol mo ang mga tao at ipinakakain sa mga taong walang alam. Hindi iyan kontribusyon, iyan ay katatakutan. Tumingin si Salcedo kay Marco, matalas ang kanyang mga mata. Katatakutan sa iyo. Lahat naman sila ay kumakain, di ba? Bumabalik pa sila ng paulit-ulit. Hindi ba't ang kanilang mga katawan mismo ang nagbibigay ng sagot? Gusto nila ang aking obra. Kahit na hindi nila alam kung saan galing, iyon ang pinakamataas na sining ng pagluluto. Itinutok ni Major Santos ang kanyang baril, matigas ang kanyang panga. Sining. Dinukot ninyo, pinaslang ang mga taong lansangan, at ginamit pa ang mga hindi kilalang bangkay. Sa tingin ninyo, matatawag iyang sining. Tumawa ng mahina si Salcedo. Ang kanyang boses ay garalgal, ngunit lalo itong nagdagdag sa nakakatakot na kapaligiran. Major, ang mundong ito ay naaalala lamang ang mga nag-iiwan ng lasa. Ang mga mahihirap, mga pulubi, mga walang tirahan. Sino ang may pakialam sa kanila? Binigyan ko sila ng isang marangal na huling papel, ang maging bahagi ng isang bagay na minamahal ng libu-libong tao. Hindi ba't mas mabuti iyon kaysa mamatay mag-isa ng walang pangalan? Gusto sanang sumigaw ni Marco, ngunit natigilan ang kanyang dila. Ang mga salita ni Salcedo ay masyadong malamig, masyadong puno ng paniniwala, na parang isang pari na nangangaral tungkol sa isang katotohanan na siya lang ang nakakaintindi. Lumapit si Major Santos. Tama na. Sumama na kayo sa amin ngayon. Ngunit biglang pumalakpak si Salcedo ng 2 beses. Mula sa madilim na pasilyo sa likuran, narinig ang mga yabag. 2 malalaking lalaki ang lumitaw. Matitigas ang kanilang mga mukha na may mga tinging walang laman. Sa kanilang mga kamay ay may mga kalawang na bareta at mahahabang kutsilyo. Nagulat si Marco. Hindi siya nag-iisa. Ngumisi si Salcedo, ipinakita ang kanyang mga dilaw na ngipin. Akala ninyo nag-iisa lang ako dito. Masyado kayong inosente. Maraming tumutulong sa akin. At mas marami pa ang natutuwa sa resulta. Ang mundong ito ay hindi kasing simple ng itim at puti, mga bata. Ang mundong ito ay kulay abo, napakaabo. Patuloy pa ring nakatutok ang baril ni Major Santos. Kung gagalaw sila, babarilin ko sila. Tinitigan ni Salcedo ang baril at nagkibit balikat. CJ. Pero ang bala ay 1 o 2 tao lang ang kayang patayin. Pagkatapos noon, maubusan na kayo ng oras. Tulad ng sariwang karne na mabilis mabulok. Nagsimulang lumapit ang mga lalaki, iwinawasiwas ang kanilang mga armas nang may mabibigat na hakbang. Umatras si Major Santos at bumulong kay Marco. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Sumunod ka sa akin. Tumango si Marco nang may takot. Biglang ipinutok ni Major Santos ang kanyang baril sa ere. Bang! Umalingaungaw ang putok na nagpatila po ng alikabok mula sa kisam. Sandaling natigilan ang mga lalaki. Hindi sinayang ang pagkakataong iyon. Hinila ni Major Santos si Marco at tumakbo palabas ng silid patungo sa mahabang pasilyo. Mula sa likuran, umalingaungaw ang tawa ni Salcedo, kasabay ng mga yabag ng mga lalaking nagsimula ng humabol. Takbo lang, Major. Pero lagi akong mas malapit kaysa sa inaakala ninyo. Ang lasang ito ay nasa dila na ng lahat. Hindi ninyo ito mabubura. Tumatakbo sila sa madilim na pasilyo ng ospital. Ang ilaw ng flashlight ay gumagalaw-galaw, sumusunod sa mga kamay ni Marco. Humihingal siya. Tila nasusunog ang kanyang dibdib. Major Santos, hinahabol pa nila tayo. Lumingon si Major Santos at ipinutok ang isang bala sa pader. Bang! Sapat ang ingay na iyon para pabagalin ang mga humahabol, ngunit hindi sila huminto. Nang malapit na sila sa pangunahing pinto, narinig ang isang malakas na tunog mula sa itaas. Isang malaking net na gawa sa kawad ang nahulog at nagsara sa daan palabas. Natigilan si Marco, namumutla. Nakatrap tayo. Itinaas ni Major Santos ang kanyang baril, sinusubukang barilin ang kandado ng net.
Ngunit bago pa niya makalabitan ang gatilyo, narinig muli ang mga yabag. Mula sa kadiliman ng pasilyo, muling lumitaw si Ilse. Salcedo. Sa pagkakataong ito, wala siyang trolley, nakatayo lang siya ng mahinahon na may manipis na ngiti sa kanyang mukha. Maligayang pagdating sa aking entablado, mahina niyang sabi. Dito, ang sariwang karne ay laging mainit na tinatanggap at ngayong gabi, baka kayo na ang susunod. Natigilan si Marco, nanginginig ang kanyang mga binti. Mahigpit na hinawakan ni Major Santos ang kanyang baril. Ang kanyang mga mata ay nanliit, puno ng pag-iisip. Nagsisimula pa lang ang laban. Ang tawa ni E.C. Salcedo ay umalinggaw sa mahabang pasilyo ng lumang ospital. Ang nakakatakot na ngiti na iyon ay tila dumikit sa mga dingding na mailumot, ayaw maglaho. Lumunok si Marco, nanginginig ang kanyang katawan. Samantala, si Major Elena Santos ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Hawak ang baril. Matalas ang kanyang tingin na tumatago sa kadiliman. Ang dalawang malalaking lalaki na may dalang bareta ay dahan-dahang lumapit, parang mga mandaragit na kinukulong ang kanilang biktima. Ang kalawang na bakal ay ikinaskas sa dingding na nagdulot ng isang nakakatakot na tunog na nagpatayo ng balahibo. Bumulong si Major Santos, sumunod ka sa akin. Huwag mong alisin ang iyong tingin. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka ng buong lakas. Tumango si Marco kahit na tila mabigat ang kanyang mga binti na parang ayaw gumalaw. Biglang iwinasiwas ng isa sa mga lalaki ang kanyang bareta sa kanila. Tumalon si Major Santos sa gilid at nagpaputok ng baril. Bang! Tinusok ng bala ang balikat ng lalaki na nagpatumba sa kanya at umungol. Ngunit agad na lumapit ang pangalawang lalaki. Kumislap ang kanyang mahabang kutsilyo sa ilaw ng flashlight. Sumigaw si Marco, ngunit mabilis na sinipa ni Major Santos ang isang kalawang na mesa papunta sa lalaki na nagbigay ng ilang segundong distansya. Takbo na! Tumakbo silang dalawa sa madilim na pasilyo. Ang mabibigat na yabag ng mga humahabol ay nasa likuran nila. Sinubukan ni Marco na kontrolin ang kanyang paghinga, ngunit tila nasusunog ang kanyang mga baga. Ang amoy ng dugo, antiseptiko, at kalawang ay naghalo-halo at naging amoy ng impyerno na sumisikip sa dibdib. Dinala sila ng mahabang pasilyo sa isang lumang hagdanan. Natutuklap na ang pintura sa mga dingding at kalawang na ang hawakang bakal. Walang pag-aalinlangan, hinila ni Major Santos si Marco paakyat sa hagdanan. Ngunit sa itaas, narinig ang iba pang mga yabag. Isang malabong ilaw mula sa isa pang flashlight ang sumilaw sa kanilang mga mata. May mas marami pang tao doon. Sumpain, sabi ni Major Santos. Mas marami siyang tauhan kaysa sa inaakala natin. Nataranta si Marco. Wala na tayong matatakbuhan, ma'am. Nakulong na tayo. Hinila siya ni Major Santos sa gilid at pumasok sa isang walang laman na operating room. Sa loob, mayroon pa ring malaking kalawang na operating table sa gitna, na may mga pulang mansa na malinaw na hindi pintura. Sa isang sulok, may isang salamin na aparador na puno ng mga bote ng formalin. Ang ilan sa mga ito ay naglalaman ng mga piraso ng katawan na nakapreseba. Halos masuka si Marco, ngunit itinulak siya ni Major Santos sa sahig. Manahimik ka. Maghintay ka ng senyas. Narinig ang mga yabag na papalapit. Pumasok ang dalawang lalaki sa silid, itinutok ang kanilang mga flashlight sa lahat ng direksyon. Naghintay si Major Santos ng tamang sandali at sinipa ang isa sa mga malalaking bote ng formalin hanggang sa mabasag ito. Ang mabahong likido ay tumalsik at nagpakalat ng amoy na ikinagulat ng dalawang lalaki. Sa gitna ng kaguluhan, nagpaputok si Major Santos ng dalawang bala. Bang! Bang! Bumagsak ang isa, habang ang isa ay natumba na may duguan na balikat. Labas na, sigaw ni Major Santos. Lumabas sila sa likod na pinto ng silid. Tumakbo muli sa isa pang pasilyo. Narinig ang mahinang tunog ng sirena mula sa malayo. Naunawaan ito ni Marco. Ma'am, sirena ng pulis iyon. Nanlaki ang mga mata ni Major Santos. Salamat sa Diyos. Dumating na ang backup team natin. Kailangan na lang nating magtiis hanggang sa makapasok sila. Ngunit muling narinig ang tawa ni Salcedo. Sa pagkakataong ito, mas malapit. Pulis? Akala ninyo matutulungan kayo ng uniforme at sirena?
Maraming nakauniporme na ang nakatikim ng luto ko. Hindi nila ako gagalawin. Bahagi sila ng mga customer ko. Mga tapat na customer. Sandaling natigilan si Marco. Namutla siya. Ano ang ibig niyang sabihin? Itinulak siya ni Major Santos. Huwag mo siyang pakinggan. Mag-focus ka sa paglabas. Ngunit sa kanyang puso, nagsimula ng mag-alinlangan si Major Santos. Paano kung totoo ngang may mga pulis na nagpoprotekta kay Easy? Salcedo. Sa wakas ay natagpuan nila ang isang emergency exit sa dulo ng pasilyo. Sinipa ito ni Major Santos, ngunit nakalock ito mula sa labas. Binaril niya ang kandado. Tumama ang bala sa bakal, ngunit hindi pa rin ito bumukas ng tuluyan. Samantala, lalong lumapit ang mga yabag at ang tunog ng bareta na ikinakaskas sa sahig. Nataranta si Marco at nakita ang isang malaking bintana sa kaliwa ng silid. Kahit nabasag na ang salamin, sapat pa rin itong malaki para daanan. Ma'am, doon tayo. Tumingin si Major Santos at tumango. Binagsak niya ang natitirang salamin gamit ang hawakan ng kanyang baril at umakyat. Dalian mo. Sumunod si Marco, nanginginig ang mga kamay. Nasugatan ang kanyang katawan dahil sa matalas na gilid ng salamin. Mula sa loob ng pasilyo, lalong lumapit ang boses ni Salcedo, kasama ang mga yabag ng kanyang mga tauhan. Bago pa tuluyang makalabas si Marco, lumingon siya sa loob. Sa isang sandali, nakita niya ang mukha ni Easy. Salcedo na lumitaw sa likod ng ilaw ng flashlight. Ang malamig ng ngiti ay pareho pa rin, at sa pagkakataong ito, may kasamang mahinang bulong. Babalik ka para hanapin ako, dahil ang lasang natikman mo ay hindi na mawawala. Natigilan si Marco. Mabilis niyang hinila ang kanyang katawan palabas, bumagsak sa basang damuhan sa likod ng ospital. Agad siyang tinulungan ni Major Santos na tumayo. Takbo sa sasakyan, bilis. Mas malinaw na ngayon ang tunog ng sirena. Ilang police car ang papalapit, naglalabas ng pula at asul na ilaw sa harap ng ospital. Tumakbo sina Major Santos at Marco patungo roon. Ngunit bago pa sila makarating, narinig ang malakas na pagbukas ng malaking bakal na pinto sa likuran. Naglabasan ang mga tauhan ni Salcedo, tumatakbo para habulin sila. Kahit napapalapit na ang mga ilaw ng pulis, lumingon si Marco. Mula sa malayo, nakatayo si Ilse. Salcedo sa pintuan. Payat ang kanyang katawan, puno ng mansa ng dugo ang kanyang coat. Hindi siya tumakbo. Nakatayo lang siya, itinaas ang kanyang kamay na tila sinasalubong ang gabi, at sinabi ang isang pangungusap na nagpatigil sa dugo ni Marco. Nagsisimula pa lang ang palabas. Kinabukasan, nakaupo si Major Elena Santos sa meeting room ng AFI headquarters sa Maynila, na may tensyon sa mukha. Pula ang kanyang mga mata dahil hindi siya nakatulog buong gabi. Malinaw pa rin sa kanyang isipan ang mukha ni Easy. Salcedo na may malamig na ngiti sa pintuan ng lumang ospital. Sa harap niya, ipinapakita ng isang projektor ang mga litrato mula sa raid kagabi, isang silid na puno ng mga bote ng formalin, mga tira-tirang piraso ng katawan, at mga lumang medikal na tala na ginamit ni Salcedo para itala ang bawat sangkap. Ngunit, kahit na malinaw ang ebidensya, tila walang reaksyon ang mga nakatataas sa silid, na parang isang maliit na kaso lang ng pagnanakaw ang pinag-uusapan. Isang mataas na opisyal, si Colonel Diaz, ang tumuktok sa mesa gamit ang kanyang matabang daliri. Major Santos, pinahahalagahan ko ang iyong pagsisikap, pero masyadong eksaherado ang iyong ulat. Huwag nating hayaang kumalat ang kasong ito at masira ang pangalan ng lungsod. Itinuwid Major Santos ang kanyang upo. Sa lahat ng paggalang, sir. Hindi ito isang ordinaryong kaso. Malaki ang posibilidad na may mga taong nasa loob ng sistema na sangkot. Nakahanap kami ng malinaw na ebidensya na hindi lamang mga hindi kilalang bangkay ang ginagamit ni Easy Salcedo, kundi mga buhay na biktima rin. Mga taong lansangan na nawawala ng walang bakas. Nagtinginan ang ibang mga opisyal. Ngunit ngumiti lang si Colonel Diaz, na tila sanay na sa mga ganitong paliwanag. Huwag kang magmadali sa pag-aakusa. Si Ilse Salcedo ay dating forensic, pero kung walang ebidensya na pwedeng gamitin sa korte, hindi natin siya mahuhuli. Halos tumayo si Major Santos. Nariyan na ang ebidensya. Kahit ang media ay nakasaksi kagabi.
Agad na pinutol ni Colonel Diaz. Iyan ang problema. Bakit ka nagdala ng isang reporter sa isang lihim na operasyon ng pulis? Nakalimutan mo na ba ang Code of Ethics? Baka isipin pa na sinisira mo ang pangalan ng institusyon. Biglang natahimik ang silid. Naramdaman ni Major Santos na kumukulo ang kanyang dugo. Alam niya. Ang mga salita ni Colonel Diaz ay hindi lamang isang saway, kundi isang pahiwatig na pagbabanta. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Marco Reyes sa harap ng kanyang laptop sa kanyang simpleng boarding house. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga letra. Kasusulat niya lang ng pinakamatapang na balita sa kanyang karera. Sikat na paresan sa Maynila, gumagamit ng laman ng tao. Pangunahing supplier, isang dating forensic doctor. Sunod-sunod ang mga talata na nag-uugnay sa mga testimonya at mga ebidensyang nakunan niya kagabi sa kanyang cellphone. Ang video ng basag na bote ng formalin. Ang boses ni Major Santos na nagbibigay ng utos. Kahit ang sigaw ng isa sa mga tauhan ni Salcedo na tinamaan ng bala. Alam ni Marco na kapag nailabas ang balitang ito, lilikha ito ng malaking alon. Ngunit alam din niya na ang along iyon ay maaaring lumunod sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan si Marco na sagutin, ngunit sa huli ay pinindot niya ang berdeng buton. Isang malalim na boses ang narinig, puno ng pagbabanta. Marco Reyes. Alam namin kung ano ang isinusulat mo. Itigil mo na iyan ngayon. Kung hindi, hindi lang ikaw ang mapapahamak, pati na rin ang pamilya mo. Natigilan si Marco. Sino ka? Walang sagot. Tanging ang tunog ng malalim na paghinga at pagkatapos ay naputol ang tawag. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang kumalma, ngunit napunta ang kanyang tingin sa isang maliit na picture frame sa kanyang mesa. Ang kanyang ina sa Batangas, nakangiti ng simple na mailuma ng damit. Noong gabing iyon, pinuntahan ni Major Santos si Marco sa kanyang boarding house. Pagod ang kanyang mukha, ngunit matigas ang kanyang tingin. Hindi ka ligtas dito, sabi niya. Pagpasok niya, mabilis niyang isinara ang pinto. Agad na ipinakita ni Marco ang kanyang cellphone. May nagbanta sa akin, ma'am. Sabi nila, baka puntiryahin ang pamilya ko. Ano ang dapat kong gawin? Huminga ng malalim si Major Santos. Ibig sabihin, ang hawak mong balita ay talagang nagbabanta sa isang malaking tao. Kailangan mong mag-ingat. Huwag mo munang ilabas. Kailangan natin ng estratehiya. Tinitigan siya ni Marco na may mga pulang mata. Pero ma'am, kung mananahimik tayo, patuloy na mawawala ang mga taong iyon. Patuloy silang papatayin, gagawing sangkap ng Perez. Hindi ko kayang magkunwari na hindi ko alam. Tinapik ni Major Santos ang kanyang balikat. Naiintindihan ko, pero maniwala ka, kung padalos-dalos tayo muna ang aalisin nila bago pa man lumabas ang katotohanan. Natigilan si Marco. Ang isang nakakasakal na dilema ay nasa kanyang dibdib. Kinabukasan, tinawag muli si Major Santos sa headquarters. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang tensyon. Sa silid na may aircon, kaharap niya hindi lamang si Colonel Diaz, kundi pati na rin ang ilang mga opisyal ng gobyerno. Isa sa kanila si Don Rafael Villena, isang kilalang negosyante na tanyag sa pagiging mapagbigay sa publiko. Ngumiti si Don Rafael, ngunit ang kanyang mga salita ay nagparamdam kay Major Santos na gusto niya itong barilin. Major, ang kasong ito ng paresan ay napakasensitibo. Ang kainang iyon ay naging icon na ng lungsod sa loob ng ilang dekada. Kung malalaman ng mga tao ang sikreto sa likod nito, maaaring masira ang ekonomiya sa paligid. Hindi na darating ang mga turista at malulugi ang ibang mga negosyante. Sigurado akong ayaw mong ituring na ikaw ang dahilan niyan, di ba? Ikinuyom ni Major Santos ang kanyang kamao. Sa lahat ng paggalang, sir. Ano ang halaga ng ekonomiya kung ito ay itinayo sa dugo ng mga inosenteng tao? Hindi nawala ang ngiti ni Don Rafael. Lumapit lang siya at bumulong ng mahina. Minsan, ang dugo ay isang makatarungang presyo para sa isang masarap na lasa. Ang mga salitang iyon ay nagpatayo ng balahibo ni Major Santos. Bigla niyang naintindihan, hindi lang alam ni Don Rafael, kundi bahagi siya ng mga tapat na customer na sinasabi ni Salcedo.
Nang gabi ring iyon, nakatanggap si Marco ng isang brown na sobre sa harap ng kanyang pinto. Walang pangalan ng nagpadala. Sa loob, may isang litrato. Ang kanyang ina na naglalakad sa palengke, hindi alam na may isang kamera na sumusunod sa kanya mula sa likuran. Natigilan si Marco, nanginginig ang kanyang katawan. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Agad niyang tinawagan si Major Santos. Ma'am, totoo nga. Pinupuntirya na nila ang pamilya ko. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Sa kabilang linya, mabigat ang boses ni Major Santos. Kalma lang, Marco. Huwag kang gagawa ng kahit ano ng mag-isa. Simula ngayon, kailangan na nating lumaban pero sa paraang hindi nila inaasahan. Malakas ang ulan sa Maynila noong gabing iyon. Ang mga basang kalsada ay nagpapakita ng ilaw ng mga poste na parang mga basag na salamin. Naghihintay si Major Elena Santos sa isang maliit at tahimik na kapihan sa gilid ng lungsod. Hawak niya ang isang tasa ng kape na malamig na, ngunit hindi mapakali ang kanyang isipan. Sa harap niya, si Marco Reyes ay nakaupo ng hindi mapakali, nakatingin sa bintana na puno ng mga patak ng ulan. Simula nang matanggap niya ang litrato ng kanyang ina, hindi na pareho ang kanyang mukha. May malalim na takot, ngunit mayroon ding isang apoy ng paglaban na nagsisimula ng lumaki. Ma'am, nag-iisa na lang po talaga tayo ngayon, mahinang sabi ni Marco. Maraming pulis na sangkot. Malinaw na pinoprotektahan sila ng mga opisyal. Kahit ang mga senior na reporter sa opisina ay ayaw ilabas ang kasong ito. Sabi nila, huwag kang maghanap ng kamatayan. Huminga ng malalim si Major Santos. Hindi lahat ng tao ay pwede nating pagkatiwalaan, pero mayroon akong isang tao na maaaring makatulong. Hindi na siya aktibong pulis, pero dati siyang investigador. Isang malinis na tao. Dahil din doon kaya siya inalis. Lumingon si Marco. Sino po? Tinitigan siya ni Major Santos ng seryoso. Ang pangalan niya ay Roger, dating investigador. Sinubukan niyang buwagin ang isang malaking kaso ng korupsyon, pero siya ang na-frame at nakulong ng ilang taon. Ngayon, simple na lang ang buhay niya, malayo sa ingay, pero matalas pa rin ang kanyang isipan at mayroon siyang network ng mga taong hindi nakatali sa sistema. Natigilan si Marco sandali at tumango. Kung iyan lang po ang tanging paraan, puntahan po natin siya. Noong gabi ring iyon, pumunta sila sa bahay ni Roger, sa isang probinsya malapit sa Maynila. Mahigit 1 oras ang biyahe gamit ang lumang sasakyan ni Major Santos. Hindi tumitigil ang ulan na nagpapadula sa kalsada. Simpleng bahay lang ang kay Roger, gawa sa bato na walang pintura. Isang malabong ilaw ang nakasabit sa terasa. Nang kumatok si Major Santos sa pinto, isang lalaking nasa edad 50 ang nagbukas. Nagsisimula ng pumuti ang kanyang buhok, puno ng mga guhit ang kanyang mukha, ngunit matalas ang kanyang mga mata na parang kutsilyo. Elena, mahina niyang sabi, mabigat ang kanyang boses. Narinig ko na ang balita tungkol sa iyo. Ang kaso ng paresan na iyan. Umabot na sa akin ang bulungan. Tuloy kayo. Naupo silang tatlo sa sala na puno ng mga libro at lumang dokumento. Nagsindi si Roger ng sigarilyo. Napuno ng usok ang silid. Mas marami akong alam kaysa sa inaakala ninyo, sabi ni Roger habang tinitingnan sina Marco at Major Santos. Si Salcedo ay hindi lamang isang baliw na doktor na nagsusupply ng laman ng tao. Bahagi siya ng isang mas malaking grupo. Mga opisyal, pulis, kahit mga malalaking negosyante. Hindi lang sila mga customer, sila ang mga protektor. Sinasara nila ang lahat ng butas sa batas para hindi magalaw ang madilim na negosyong iyon. Natigilan si Marco. So, totoo nga, adik na sila doon. Tumango si Roger. Higit pa sa pagiging adik. Itinuturing nilang simbolo ng kapangyarihan ang karneng iyon. Isang lasa na hindi makukuha ng ordinaryong tao. Parang isang lihim na ritual para sa mga elitista. Naramdaman ni Major Santos na tumayo ang kanyang balahibo. So, hindi lang ito kriminal, ito ay isang organisadong kulto. Pinatay ni Roger ang kanyang sigarilyo. Kung gusto ninyong buwagin ito, hindi ninyo pwedeng asahan lang ang opisyal na paraan. Kailangan ninyo ng ebidensya na hindi matatawaran, video, mga tala ng transaksyon, mga pangalan. At para doon, kailangan ninyong pumasok ng mas malalim.
Mag-infiltrate sa distribution channel ni Salcedo. Lumunok si Marco. Mag-infiltrate? Ibig sabihin, maging bahagi nila? Tinitigan siya ni Ka-Roger ng matagal at sinabi, kung walang maglalakas loob na madumihan ang kamay, hindi lalabas ang katotohanan. Pero sa oras na pumasok ka, hindi mo na pag-aari ang buhay mo. Noong gabing iyon, pagkatapos umalis sa bahay ni Ka-Roger, naupo sina Major Santos at Marco sa sasakyan na nakahinto sa isang tahimik na gilid ng daan. Umuulan pa rin pero mas mahina na. Ngunit mas mabigat ang kanilang nararamdaman. Dahan-dahang nagsalita si Marco, "Ma'am, hindi ko alam kung handa ako. Pero kung walang gagawa nito, mananatiling numero lang ang lahat ng mga biktima. Walang may pakialam. Isa akong reporter. Tungkulin kong bigyan ng boses ang mga pinatahimik. Kung kailangan kong pumasok, gagawin ko." Tinitigan siya ni Major Santos. May paghanga at takot sa kanyang mga mata. "Alam mo ba ang panganib? Pwede ka nilang alisin anumang oras." Tumango si Marco. "Alam ko po. Pero kung susuko tayo, talo na tayo mula pa sa simula." Huminga ng malalim si Major Santos. "Sige, kung ganoon, gawin natin ito ng magkasama. Babantayan ko ang likod mo." Samantala, sa isang marangyang bahay sa sentro ng lungsod, nakaupo si Evie. Salcedo kasama ang isang lalaking naka-Amerikana. Ang lalaking iyon ay si Don Rafael Villena, ang malaking negosyante na nagbanta kay Major Santos ilang araw na ang nakalipas. Ngumiti si Salcedo. Nagsisimula na silang kumilos. "Nararamdaman ko." Nagsindi si Don Rafael ng kanyang tabako. "Hayaan mo lang sila. Hanggat hindi nila magagalaw ang puso ng network natin, magmumukha lang silang mga baliw na sumisigaw sa kalye. At kung masyado na silang lumalapit, alam mo na ang dapat gawin." Yumuko si Salcedo, malamig ang kanyang ngiti. Siyempre, nagsisimula pa lang ang palabas. Madilim ang langit sa Maynila noong gabing iyon. Ang lungsod na karaniwang maingay ay tila tahimik sa ilang sulok. Na parang nabubulag-bulagan sa isang bagay na hindi dapat makita. Nakatayo si Marco Reyes sa isang lumang bodega sa gilid ng lungsod. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Nakasuot siya ng lumang damit, itim na sombrero at manipis na maskara. Isang simpleng pagbabalakayo para hindi siya madaling makilala. Sa tabi niya, si Ka-Roger ay nagbibigay ng huling mga tagubilin. "Tandaan mo, huwag kang masyadong magsalita. Makinig ka lang. Susukatin ka nila sa iyong tapang, hindi sa iyong mga salita. Kung mahirap na tanong, sagutin mo ng maikli. At kung magiging delikado ang sitwasyon, tandaan mo ang senyas na ito." Ipinakita ni Ka-Roger ang isang simpleng galaw ng kamay, 2 beses na pinunasan ang ilong at yumuko. Iyon ang senyas para kumilos na siya mula sa malayo. Lumunok si Marco. "Kung malalaman nilang reporter ako, tapos na ako, di ba?" Tinitigan siya ni Ka-Roger. "Kung malalaman nila, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong sumulat pa. Kaya siguraduhin mong makikita ka lang nila bilang isang bagong tao na uhaw sa pera." Umugong ang pinto ng bodega nang bumukas ito. Ang amoy ng lansa ay agad na sumalubong sa ilong. At sa loob, ilang malalaking lalaki ang nagbubuhat ng mga malalaking sako. Hindi bigas, hindi harina, kundi mga sako na naglalaman ng pulang karne na tumutulo ang likido sa sahig. Sinubukan ni Marco na pigilan ang kanyang pagduduwal. Alam niyang hindi iyon karne ng baka. Lumapit ang isang matangkad na lalaking kalbo. Matalas ang kanyang mga mata at ang kanyang tatoo ay umaabot hanggang sa kanyang leeg. "Ikaw ang bago." Mabilis na tumango si Marco. Utos ng nasa itaas. Tinitigan siya ng matagal ng lalaki at ngumiti ng malamig. "Kung ganoon, patunayan mong hindi ka isang duwag na bata. Buhatin mo ang isang sako na iyan. Sumunod ka sa amin sa sasakyan." Naggitngit ang ngipin ni Marco, sinusubukang palakasin ang kanyang loob. Pinasan niya ang mabigat na sako sa kanyang balikat. Ang pulang likido ay tumulo sa kanyang damit na nagpabaliktad sa kanyang sikmura. Ngunit pinigilan niya ang lahat ng pagnanais na sumuka. 2 puting delivery van ang naghihintay sa labas. Kupas na ang pintura. Walang anumang opisyal na pangalan ng kumpanya. Tanging ang plaka lang na tila ordinaryo. Pinuno ng mga lalaki ang mga sasakyan ng mga sako.
Tumulong si Marco sa pagbubuhat. Nagkunwaring abala, ngunit matalas ang kanyang mga mata na nagmamasid. Nakita niya ang isang piraso ng papel sa dashboard ng isa sa mga sasakyan. Isang listahan ng mga delivery na may mga address ng mga sikat na paresan sa iba't ibang sulok ng lungsod. Mahalagang ebidensya ito, sabi niya sa sarili. Kung malilitratuhan ko ito, malalaman ng buong mundo. Ngunit bago pa siya makakilos, tinapik siya ng malakas ng kalbong lalaki sa balikat. Hoy, ano ang tinitingnan mo dyan? Ha? Natigilan si Marco. Wala, na-curious lang ako sa ruta. Tinitigan siya ng matalas ng lalaki at tumawa ng malakas. Maganda ang pagiging curious. Pero kung sobra-sobra, baka mawalan ka ng ulo. Tandaan mo iyan. Pilit nang umiti si Marco habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Sa ibang lugar, nakaupo si Major Elena Santos sa kanyang tahimik na opisina. Kumikislap ang ilaw ng neon at mainit ang hangin. Simula nang makipagkita siya kay Colonel Diaz at Don Rafael Villena, alam niyang binabantayan ang bawat galaw niya. Tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Sinagot ito ni Major Santos. Major Santos, sabi ng isang hindi kilalang boses. Alam naming nakikipagtulungan ka sa isang reporter. Alam din naming nilapitan mo ang isang taong nagngangalang ka Roger. Akala mo ba hindi namin naaamoy ang mga galaw mo? Nanigas si Major Santos. Sino ka? Tumawa ng mahina ang boses. Isa lang akong utusan. Simple lang ang mensahe ko. Tumigil ka na ngayon o ang bangkay mo ang susunod na magiging sangkap. Click. Naputol ang tawag. Pinisil ni Major Santos ang hawakan ng telepono. Lalong nagiging malinaw ang presyon mula sa labas. Naintindihan niya na ang kalaban niya ay hindi lamang si Salcedo o si Villena, kundi isang malaking network na nakapasok na sa loob ng kanyang institusyon. Kinuha niya ang baril mula sa kanyang drawer, nilagyan ng mga bala. Kung gusto nila ng gera, bulong niya, lalaban ako hanggang sa huling patak ng aking dugo. Samantala, sumakay si Marco sa isa sa mga van kasama ang dalawang iba pang lalaki. Lalong tumahimik ang gabi. Umugong ang makina ng sasakyan, dala sila sa isang hindi pa malinaw na destinasyon. Nagsindi ng sigarilyo ang lalaki sa tabi niya. Napuno ng usok ang loob. Swerte mo, bago. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong sumama sa delivery. Kung madala mo ito sa destinasyon, ituturing ka ng pamilya. Sinubukan ni Marco nang umiti ng pilit. Pamilya. Tinitigan siya ng lalaki na may mga pulang mata. Pamilya na alam ang pinakamahal na lasa sa mundo. Yumuko si Marco, nagkunwaring kalmado. Sa kanyang puso, nagdarasal siya na binabantayan pa rin siya ni ka Roger mula sa malayo. Huminto ang sasakyan sa isang makipot na eskinita. Mula sa bintana, nakita ni Marco ang isang malabong karatula, paresa ng bayan. Bukas pa ang kainan. Ilang mga customer ang kumakain ng walang kamalay-malay. Ibinalik ang mga sako ng karne sa likod na pinto. Tumulong si Marco, ngunit palihim na inilagay ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang jacket. Naghintay siya ng isang tahimik na sandali at nang nanginginig ang mga kamay, kinunan niya ng litrato ang listahan ng delivery na nakita niya kanina. Isang click, dalawang click, sapat na para maging ebidensya. Ngunit sa kasamaang palad, biglang lumitaw ang kalbong lalaki mula sa likuran. Nanliit ang kanyang mga mata. Ano ang ginawa mo? Natigilan si Marco. Sinubukan niyang itago ito. Wala, tinitingnan ko lang ang oras. Lumapit ang lalaki, kinuha ang kanyang bulsa ng marahas. Nahulog ang cellphone ni Marco sa sahig. Umilaw ang screen, ipinakita ang bukas na camera api. Biglang nanigas ang kapaligiran. Lahat ng mga mata ay nakatutok kay Marco. Umisi ang kalbong lalaki. Mukhang may nakita tayong isang maliit na daga. Umatras si Marco, nanginginig ang kanyang katawan. Isang dead end ang nasa harap niya. Mula sa malayo, sa loob ng isa pang sasakyan na nakaparada sa dilim, ibinaba ni ka Roger ang bintana. Nakita niya ang gulo na may matalas na mga mata. Hawak na niya ang isang baril na nakabalot sa tela. Huwag kang mataranta, bata, bulong niya. Nangako akong babantayan ko ang likod mo.
Inihanda niya ang kanyang sarili, alam na malapit nang sumabog ang impyerno sa makipot na eskinita na iyon. Ang ilaw ng neon sa likod na kusina ng paresan ay kumikislap-kislap. Ang amoy ng masarap na sabaw ay humahalo sa amoy ng lansa ng mga sako na kadarating lang. Ngunit wala nang halaga ang lahat ng iyon para kay Marco Reyes. Itinulak siya ng maraha sa dingding. Ang kanyang cellphone ay kinuha na ng kalbong lalaki na nakatingin sa kanya ng may galit. Ano to? Itinaas ng lalaki ang cellphone na bukas pa. Malinaw na nakikita ang litrato ng listahan ng delivery. Akala mo tanga kami? Agad siyang pinalibutan ng ibang mga lalaki, naglabas ng mga patalim. Isa pa sa kanila ang nagtutok ng isang mahabang bakal sa dibdib ni Marco. Sinubukan ni Marco na pakalmahin ang sitwasyon. Teka lang, hindi ako kalaban. Kailangan ko lang ng pera. Hindi ko ikakalat ang kahit ano. Umisi ng malamig ang kalbong lalaki. Akala mo maniniwala kami sa iyo? Isa kang daga. At lahat ng daga ay kailangang itapon bago makasira ng bodega. Mula sa malayo, si Ka-Roger na nagmamasid mula sa sasakyan ay alam na masama na ang sitwasyon. Nakikita niya ang mga galaw ng mga lalaki mula sa malabong salamin ng kainan. Hawak niya ang kanyang baril. Ngunit nag-alinlangan siya. Kung papasok siya ng biglaan, baka si Marco ang unang maging biktima. Napamura si Ka-Roger. Masyadong mabilis na booking ang bata. Kinuha niya ang isang maliit na radyo at pinindot ang buton para kay Major Santos. Emergency. Halos mabuking na si Marco. Kailangan mo nang kumilos kung ayaw mong maging susunod na sangkap ang bata. Samantala, si Major Elena Santos na nasa isang hindi opisyal na patrol car ay natanggap ang mensahe. Naging tensyonado ang kanyang mukha. Lokasyon sa likod ng paresan ng bayan, sa eskinita, mabilis na sagot ni Ka-Roger. Agad na pinatakbo ni Major Santos ang makina. Pigilan mo sila hanggat kaya mo, papunta na ako. Huwag mong hayaang mamatay si Marco bago pa man mabunyag ang lahat. Sa likod na kusina, pinilit ng lumuhod si Marco. Hawak ng dalawang lalaki ang kanyang mga balikat, habang kinuha ng kalbo ang isang malaking itak na nakasabit sa dingding. Kumislap ang talim nito. Alam mo ba kung ano ang ginagawa namin sa mga daga? Tanong niya ng may garalgal na boses. Tinatadad namin, pinapakuluan at inihahain sa mangkok. Ang pagkakaiba lang, walang kakain sa iyo. Magiging lesyon ka para sa iba. Naramdaman ni Marco na nanginginig ang kanyang mga binti. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng daan para makatakas. Ngunit lahat ng daan ay sarado. Pwede akong maging kapakipakinabang, sabi niya ng may desperasyon. Pwede akong tumulong sa delivery. Pwede akong manahimik. Tumawa ng malakas ang kalbong lalaki. Ang kanyang boses ay umalinggaw-ngaw ng nakakatakot. Akala mo pagkatapos mong kunan ng litrato ito, maniniwala pa kami sa iyo. Itinaas niya ang itak, handa ng tumaga. Ngunit sa sandaling iyon, isang bote ng salamin ang ibinato mula sa likod na pinto at nabasag ng malakas sa sahig. Ang likido ay tumalsik at nagkalat ng amoy ng alak. Lumingon ang lahat. Sa pintuan, nakatayo si Ka-Roger na may nakatutok na baril. Malamig ang kanyang mukha, matalas ang kanyang mga mata. Bitawan ninyo ang bata, o ngayong gabi, kayong lahat ang magiging pagkain ng impyerno. Biglang nagbago ang sitwasyon. Naglabas ng mga patalim ang ilang mga lalaki. May kumuha ng isang piraso ng kahoy. Tinitigan siya ng kalbo. Ka-Roger. Ikaw pala ang nakikialam. Narinig ko na ang pangalan mo. Isang matandang lobo na nagpapanggap na bayani ngayon. Hindi kumibo si Ka-Roger. Masyado ka nang matagal na naglalaro sa maruming kusinang ito, Teban. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bitawan mo si Marco at mag-usap tayo. Ang pangalang Teban ay agad na nagpagulat kay Marco. Kaya ang kalbong lalaking ito ang kanang kamay ni Don Rafael at ang nagkokontrol sa delivery. Tumawa ng malakas si Teban. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong silid. Ka-Roger, isa ka sa mga nagbulag-bulagan noon nang itayo namin ang network na ito. At ngayon, darating ka na nagpapanggap na malinis. Huli na. Iwinasiwas niya ang itak kay Marco. Agad na nagpaputok si Ka-Roger. Bang!
Tinamaan ng bala ang balikat ni Teban na nagpatumba sa kanya. Nahulog ang kanyang itak. Ngunit agad na nagkagulo ang sitwasyon. Sumugod ang mga tauhan ni Teban habang nagpaputok muli si Ka-Roger, sinusubukang pigilan sila. Ginamit ni Marco ang kaguluhan para kunin ang isang maliit na kutsilyo sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay, sinaksak niya ang hita ng isa sa mga lalaking humahawak sa kanya. Sumigaw ang lalaki sa sakit, binitawan siya. Tumakbo si Marco, duguan ang mukha dahil sa mga suntok. Takbo sa likod na pinto, sigaw ni Ka-Roger. Halos matumba si Marco, ngunit patuloy siyang tumakbo. Sa labas, biglang umalinggaw ang sirena ng pulis. Isang itim na sasakyan na walang opisyal na marka ang biglang huminto. Mula sa loob, lumabas si Major Santos na may baril. Nakita niya si Marco na papalapit, duguan ang damit. Agad siyang hinila ni Major Santos sa likod ng sasakyan. Marco, ayos ka lang ba? Nakuha ko ang ebidensya. Humihinga na sabi ni Marco, ibinigay ang kanyang cellphone. Huwag ninyong hayaang makuha nila ulit. Kinuha ni Major Santos ang cellphone. Tumingin siya ng diretso sa kainan. Magaling. Ngayon, oras na para gumanti. Sa loob ng kusina, lalong lumakas ang putukan. Ipinutok ni Ka-Roger ang kanyang huling bala at nagtago sa likod ng isang lumang refrigerator. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang braso na nasugatan. Si Teban, kahit na may tama sa balikat, ay nakatayo pa rin. Kinuha niya muli ang kanyang itak at tinitigan si Ka-Roger ng may galit. Tatapusin kita ngayong gabi. Tinitigan siya ni Ka-Roger at may manipis na ngiti sa kanyang labi. Kailangan mo munang daanan si Major Santos. Pagkatapos niyang sabihin iyon, malakas na sinipa ang likod na pinto. Pumasok si Major Santos na may nakatutok na baril, kasama ang dalawa niyang tauhan na pinagkakatiwalaan niya. Pulis, ibaba ang inyong mga armas, sigaw niya. Ngunit bumisi lang si Teban. Pulis? Huwag kang magpatawa. Ang mga pulis sa lungsod na ito ay pag-aari namin. Akala mo mahuli mo ako. Kahit na ganoon, malinaw na natataranta siya. Alam niyang ngayong gabi, ang bitag na matagal na niyang inilatag ay nagsisimula ng bumalik sa kanyang liig. Ang kusina ng paresan ng bayan ay biglang naging isang larangan ng digmaan. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa amoy ng sabaw na kumukulo pa rin sa malaking kaldero. Ang sahig ay basa ng dugo at basag na salamin. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Teban na duguan ang balikat. Hawak pa rin niya ang itak, puno ng galit at desperasyon ang kanyang mga mata. Pumasok si Major Elena Santos kasama ang dalawa niyang tauhan, nakatutok ang mga baril. Ibaba mo ang armas mo, Teban. Tapos na ang laro mo. Tumawa si Teban na parang sigaw ng isang taong desperado. Tapos na? Akala mo ganoon lang kadali? Akala mo hahayaan lang ni Don Rafael na bumagsak ang lahat ng ito? Ang pangalang iyon ay nagpatigil sa lahat. Si Marco, na nakaupo sa labas na puno ng sugat, ay narinig ito ng malinaw. Sinubukan niyang tumayo, gustong lumapit. Ngunit nagbigay ng senya si Major Santos na manatili siyang tahimik. Si Ka-Roger, na nagtatago sa likod ng refrigerator, ay dahan-dahang lumabas na may nakatutok na baril. Pwede kang magtago sa likod ng pangalan ni Don Rafael, pero ngayong gabi, malalaman ng lahat na isa ka lang murang berdugo. Suminghal si Teban at dumura sa sahig. Wala kayong naiintindihan. Ang lasang iyon ang lasang nagpapaadik sa lahat. Kahit mga opisyal, pulis, negosyante lahat sila ay naging tapat na customer namin. Hindi lang ako ang kalaban ninyo, kundi ang buong lungsod. Biglang narinig ang mabibigat na yabag mula sa harap ng kainan. Natahimik ang lahat. Mula sa eskinita, lumitaw ang isang matandang lalaki na nakaitim na Amerikana. Mahinahon ang kanyang mukha ngunit puno ng otoridad. Puti na ang kanyang buhok, ngunit matalas ang kanyang mga mata na parang kutsilyo. Iyon si Don Rafael Villena, ang opisyal na may-ari ng kainan at ang utak sa likod ng lahat. Masyadong maingay ngayong gabi, kalmado niyang sabi. Kahit na ganoon, ang kanyang boses ay nagpatayo ng balahibo. Tinitigan niya si Major Santos, pagkatapos ay si Ka-Roger. At si Teban. Ayaw ko ng gulo sa bahay ko. Itinuwid ni Major Santos ang kanyang upo, itinutok ang baril. Don Rafael, sa ngalan ng batas,
arestado ka sa salang serial killing, kidnapping, at human trafficking. Hindi ka na makakatakas. Ngumiti si Don Rafael. Batas? Akala mo ba gumagana ang batas sa lungsod na ito? Alam din ng mga tauhan mo. Lahat ay nabibili. Sa loob ng ilang dekada kong nakatayo dito, walang sinumang nangahas na galawin ako. Lumapit si Ka-Roger. Hanggang ngayong gabi. Sumabog ang tensyon ng sinubukan ni Teban na na-corner na tagain si Major Santos. Tumalon si Major Santos sa gilid at nagpaputok. Tinamaan ng bala ang tiyan ni Teban. Bumagsak siya. Malakas ang agos ng kanyang dugo, ngunit nakapagmura pa rin siya. Mga traidor, bulong niya bago tuluyang manahimik na dilat ang mga mata. Tinakpan ni Marco ang kanyang bibig, nanginginig ang mga kamay. Sa unang pagkakataon, nasaksihan niya ang kamatayan ng ganoon kalapit. Walang emosyon si Don Rafael na makita ang kanyang kanang kamay na namatay. Pumalakpak pa siya na parang nanunuya. Magaling, matapang ka rin, Elena. Pero huwag mong isipin na ang pagpatay kay Teban ay nangangahulugang nanalo ka na. Kahit wala siya, patuloy pa rin ang negosyong ito. Pinigilan ni Major Santos ang kanyang galit. Hindi, nasa kamay na namin ang lahat. Ebidensya, mga saksi, kahit ang mga tauhan mong sumuko na. Ikaw mismo ang magsasara ng kwentong ito. Huminga ng malalim si Don Rafael at kinuha ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na baril ang kumislap sa kanyang kamay. Agad na itinutok ng lahat ang kanilang mga baril. Kung ganoon, malamig na sabi ni Don Rafael, ako na lang ang magsasara ng sarili kong kwento. Ngunit bago pa siya makapagpaputok, isang putok ang naunang sumabog. Bang! Natumba si Don Rafael. Tinusok ng bala ang kanyang braso. Bumagsak siya. Nahulog ang kanyang baril. Lumapit si Major Santos. Matigas ang kanyang mukha, ngunit may natitira pang awa sa kanyang mga mata. Huwag kang umasa na madaling mamatay. Kailangan mong makita ang lahat ng ginawa mo na nabubunyag. Tumingin si Don Rafael kina Major Santos at Ka-Roger na may mapait na ngiti. Akala ninyo may pakialam ang mga tao sa labas? Babalik at babalik pa rin sila dito para kumain kahit na alam na nila ang sikreto. Mas malakas ang lasa kaysa sa takot. Ilang minuto pagkatapos, lalong lumakas ang sirena ng mga opisyal na pulis. Dumating ang isang malaking grupo na may dalang mga posas at stretcher. Binuhat si Don Rafael, buhay pa kahit na mahina. Ang katawan ni Teban ay tinakpan ng tela, dinala bilang ebidensya. Nakatayo si Major Santos sa harap ng kainan. Humihingal pa rin siya. Tapos na. Ngunit umiling si Ka-Roger. Hindi, simula pa lang ito. Narinig mo mismo ang sinabi niya. Ang network na ito ay mas malawak kaysa sa isang paresan lang. Tinitigan siya ni Major Santos at tumango. Tama. Pero kahit papaano, ngayong gabi, napahinto natin ang pangunahing makina. Si Marco, na nakasandal sa sasakyan na puno ng benda ang katawan, ay tumingin sa madilim na langit ng Maynila. Naghalo-halo ang kanyang nararamdaman, kaluwagan at trauma. Alam niyang hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Noong gabing iyon, opisyal na isinara ang paresa ng bayan. Ang karatulan nito ay sapilitang ibinaba. Nagtipon ang mga tao sa labas, litong-lito at nanginginig sa balita na ang kainan na minahal nila ay nagtatago pala ng isang nakakatakot na sikreto sa loob ng ilang dekada. Sa likod ng police line, bumulong si Major Santos kay Ka-Roger, binuksan na natin ang sugat ng lungsod na ito. Pero hindi ko alam kung gaano katagal bago ito gumaling. Nagsindi si Ka-Roger ng sigarilyo, umakyat ang usok sa langit. Kahit papaano, alam na ng lahat ngayon at sapat na iyon para sa gabing ito. Tinitigan muli ni Major Santos si Don Rafael na isinakay sa sasakyan ng mga pulis. Ang tusong ngiti ng matandang lalaki ay nakatatak pa rin sa kanyang isipan at alam niyang hindi pa tapos ang gyerang ito. Ngunit sa ngayon, ang Maynila ay makakahinga ng medyo mas maluwag.